Good day everyone. Today I will discuss about the genetic advantage boosting tilapia production with Genemar. So tilapia is isa sa pinaka-importante sa isang aquaculture. Isa sa pinaka-culture na species sa buong mundo kasi nga mabilis siyang lumaki at nakaka-adapt siya sa environment and affordable din siya sa source of protein. However, may mga demand din ng mga tilapia. So nag-i-increase yung mga farmers ng mga many challenges kaya na lang ng diseases, slow growing, and then yung mga high production cost. So sa isang solution sa genetic improvement is yung Genemar. Isa siyang company na nag-develop ng advanced breeding programs para mag-produce siya ng tilapia with better growth and then stronger disease resistance, and then ini-improve nito yung feed efficiency. So next slide is tilapia aquaculture is often called aquatic chicken kasi nga sila yung easy to culture and widely consumed sa isang farm in many tropical and subtropical countries. Kasama na dito ang Pilipinas, Indonesia, Thailand, Brazil, and Egypt. So yung tilapia farming is nag-create siya ng jobs for hatchery workers, and then mga fish farmers, and then mga feed manufacturers and fish vendors. So despite ng kahalaga nito, yung mga farmers is nag-experience pa din sila ng mga problems such as disease outbreaks and yung inconsistent growth rates, and then yung expensive feeds nga, and then pagbabago na rin ng environmental condition. So yung mga challenges ito is nagre-reduce ng profits, and then nag-increase siya ng production risk. Example, kapag yung disease is nag-spread siya rapidly sa isang pond, so possible na yung isda is mamamatay bago mo pa siyang ma-harvest. So causing na yung mga farmers is malulugi sila. So next slide is yung genetic role sa aquaculture. So yung genetic is sa science is isa sa heredity, just like us na inherit yung traits from their parents, and then also yung fish is nakaka-inherit din sila ng traits such as yung fast growth, body shape, disease resistance, and feed efficiency. So sa selective breeding means kailangan natin mag-choose ng best fish as parents, so their offspring is ma-inherit nila yung mga desirable characteristics, unlike sa medicines na sosolve lang yung mga problems temporarily. Sa genetic improvement benefits, siyempre kailangan din ito sa future generations kasi nga yung genetic is one of the most powerful tools sa isang aquaculture. For example, kapag may breeders tayo, kailangan natin piliin yung mabilis lumaki gaya ng tilapia sa broodstock. After several generations, siyempre yung interpopulation is lumalaki siya ng mabilis. So next star is ano nga ba yung Genemar's approach sa genetic environment improvement. So yung Genemar is nag-spend siya ng many years para ma-improve nila yung tilapia through scientific breeding program. So first is iningatan nila kung paano yung superior broodstock. So second is nag-record sila ng mga family histories o mga pedigrees para dito mamamonitor lang nila yung paglaki ng isda. Siyempre kailangan din nila ng mga collaboration sa mga hatcheries, universities, and paano yung mga food feed comparisons para ma-ensure nila yung mga adaptation ng kanilang isda. Siyempre sa Genemar's approach dito, mahalaga natin malaman kung ano nga ba yung mga dapat natin gawin sa pag-aalaga ng isda o paano natin ito gagawin sa isang hatchery. So next slide is yung genetic traits targeted. Dito nakapasok yung growth rate. Siyempre dito kailangan na bless lumaki yung isda natin, and then yung feed conversion efficiency, kailangan yung mga genotypes nakakonvert nila yung feed to biomass para maging efficient and lower lang yung feed cost, and ganoon na rin sa environmental footprint. So and then disease resistant, kailangan yung isda natin is disease resistant para sila magkasakit at hindi mamatay agad-agad. And then last is uniformity and quality. Siyempre sa market kailangan nila yung consistent size para ma-improve lang yung mga processing efficiency, and then dun sa market harvest. Kasi kapag maliit yung isda mo, hindi naman nila bibilin yun. Dapat good size lang palagi. Dapat sa pag-aalaga, alam natin kung ano yung tamang gagawin para yung size ng isda natin is maganda para sa harvest. So next slide is
Genmar Tilapia Hatchery. So dito naman yung paano naging success yung Genmar Hatchery. Syempre dito maraming cycles and diverse climates pinagharap nila, and then nag-test kung paano nga ba yung mga selective breeding, and then paano ito mag-success. Siyempre, nire-reduce dito yung mga cost para magkaroon tayo ng magandang alagang isda or magandang harvest natin. So, pwede natin gamitin yung Genmar Tilapia Hatchery. Kasi dito may mga advice sila kung paano nga ba yung gagawin natin kapag tayo ay mamimili na ng breeders or when it comes to selective breeding. So, next slide is yung advanced breeding technologies. Sa panahon ngayon, marami ng technologies na malabas. Kapag tayo nag-alaga ng isda, siyempre, sa genomic selection, yung markers kailangan natin ma-accelerate. Dapat yung pagpili natin is accurate para maging complexion traits and then visible din yung kanilang performance. And then, yung mga data analytics and modeling. So, marami na yan ngayon. And then, high throughout phenotype. Marami ng automated weight measurement. And then, naka-analysis na nila mga image, and then yung mga centralized records para makiply nila yung speed selection cycles. So, sa panahon ngayon, marami ng technologies na maaring gamitin sa isang aquaculture. Pag hindi natin alam, marami namang palabas dyan. Pwede lang natin panoorin. Yan. So, next slide is environmental economic benefits. Siyempre, environmental. Meron ditong less speed. Makakabrutos tayo ng lower speed. And then, maiwasan din natin magkasakit yung mga isda natin. And then, ito rin na-improve natin yung mga survival, and then nare-reduce natin yung waste, and then na-expand natin yung farms. And then, economic is higher yield. Siyempre, maaring malaki yung kitain natin kapag consistent yung product natin, and then improve natin yung quality. Maaring yung market is mag-access sa atin. And then, dito na rin yung low production risk. So, in-encourage ito yung mga investment and ceiling. Siyempre, kapag success yung aquaculture mo, marami mag-invest yan. Dito pa lang, hindi ka na malulugi. Maraming benefits ang maaari nating makuha. So, next slide is outlook, sustaining scaling genetic process. So, dito yung nagre-request lang siya ng coordinated rod. Siyempre, responsible pa rin to sa based pa rin to sa multiplication. So, yung farmers, kailangan din nila ng training, and then monitor nila yung para maprotektahan na rin yung genetic gains over time. Siyempre, kapag farmer siya, dapat may alam tayo sa mga ganito. And then, conclusion is genetics is siyang pinakamahalagang sa aquaculture, kasi ang genetics is malawak ang kanyang sakop, lalo na sa mga breeding, ganon. Ang Genmar models is nagko-combine siya ng selective breeding, and then yung mga genomic tools, and then yung mga on-farm validation para ma-deliver yung mga usable weight. Dapat dito pa lang matutunan natin yun. That's all for today. Thank you.